Pinagahanap na ang 5 sospek na nanloob sa isang bangko sa Iba, Zambales kamakailan. 10 milyong piso ang napaulat na natangay ng mga sospek. Ganito pong kanilang ginawa. Pinagtiyagaan nilang gumawa ng isang hukay mula sa kanilang tirahan patungo mismo doon sa tinatawag na vault ng bangko. Nakatutok po doon live si Marisol Abduraman. Marisol. Mike, nakilala na nga ang dalawa sa mga suspect sa panluloob nga sa BPI Iba branch dito sa Zambales. Base yan sa mga testimonya ng mga testigo. Sila ngayon ang target ng manhunt operation ng PNP. Nagmatch ang ginawang composite illustration mula sa testimonya ng testigo ng ikumpara ito sa gallery ng Zambales Police. Kaya naman nakilala na ng pulisya ang dalawa sa 5 suspect na nanloob sa BPI Bank. They are called the acetylene gang. These are minors na they use their talent or their skill in illegal activities. Alas 3 na madaling araw noong November 29 nang mapasugod sa BPI Iba branch ang mga pulis matapos mag-alarma ang nasabing bangko. Pero wala raw silang nadatnan kahit gwadya. Kinabukasan na nadiskubre ng mga empleyado na sira ang lock ng kanilang vault at nawawala na ang laman nitong nasa 10 milyong piso. Tumambal ang ginawang butas ng mga suspect. Dito sa butas na ito, dumaan ang mga suspect papunta sa vault ng bangko sa pamamagitan ng tunnel na kanilang ginawa na may haba na nasa 36 feet at lalim na 4 feet. Nanggaling ang butas mula sa isang kwarto ng paupahang bahay na katabi ng bangko. Dumaan ang tunnel sa ilalim ng pader na nasa pagitan ng inupahang bahay ng mga suspect at ng bangko at nagtapos ang tunnel sa mismong tabi ng vault ng bangko. Kasya lang ang isang tao. Pag nandun ka sa lobbies, hindi ka makakapasok man nakaupo o nakatayo, gagapang ka. Nakatakip ng banig ang bintana ng kwarto. Ang mga lupa dito na rin itinambak. Nakita dito ang mga bagay na pinaniniwala ang ginamit ng mga suspect para mapasok ang bangko at mabuksan ang vault. Umupa raw ang mga suspect sa boarding house na ito katabi ng bangko noong November 1. Ayon sa landlady ng boarding house, nagpakilalang mga engineer at may ginagawang drilling projects dito sa Zambales ang mga umupa. Mangyari yun. Gusto ko lang na madagdagan ng income namin para sa anak ko. Wala naman pong may gusto nun eh. Paniwala ng mga pulis, matagal pinagplanuhan ang pagnanakaw. Parang point target eh. It's a point target thing that it takes maybe a lot of study and information before you can ever do a perfect job like that. Inaalam ngayon kung bakit walang gwardiya ang bangko nang rumisponde ang mga pulis noong madaling araw. Iniimbestigahan din nila ang anggulong inside job at ang kawalan daw ng CCTV sa loob na ng vault. Nang punta ng GMA News ang bangko kagabi, meron na itong gwardiya. Kanina, balik normal ang operasyon ng bangko. Bagamat tumanging magpa-interview sa harap ng kamera, nakausap namin ang assistant manager na si Paul Ramos. Simula na mangyari ang panluloob, naglagay na raw sila ng gwardiya sa gabi. Dinagdagan na rin daw nila ang kanilang security guard at handa rin daw silang makipagtulungan sa PNP. Muli nagsagawa ang PNP dito sa Zambales ng case conference ngayong hapon, Mike, at kanilang ang pinag-usapan dito ang kanilang lateral coordination para agad na madakip itong ang mga suspect at binigyan lamang nila ng 72 hours ang kanilang mga sarili para mapasa kamay nga itong mga responsable dito nga sa panluloob sa BPI. Samantala sa Lunes, Mike, nakatakda namang magbigay ng mga testimonya ang mga empleyado ng BPI dito nga sa Iba para nga sa nangyaring insidente. Mike? Maraming salamat, Marisol Abduraman. Kasabay ng pagdagsa ng mga mamimili sa mga mall, sa mga tiyangge, ngayong magpapasko. Siyempre, alam na natin lahat, ang bigat ng daloy ng trapiko. Kaya para maibsan kahit papano, yung problemang yun, pinulong po ng Metro Manila Development Authority ang pamunuan ng ilang mall. Nakatutok si Marie Zumali. Kaliwat kanan na ang sales sa iba't ibang mall ngayong papalapit na ang Pasko. Nagkalat na rin ang mga tiyangge at bazaar. At kaakibat nito mabigat na daloy ng trapiko. Kaya para di na lumala, pinulong ng MMDA ang mga may-ari ng iba't ibang mall. Kinukuha po natin yung kooperasyon ng mga owners ng mall lalo sa darating na Christmas season shopping para magkatulungan lalong-lalo na sa aspeto ng trapiko. Hindi lahat ng mga motoristang dumadaan dito sa EDSA ay tumitigil sa mga mall para mag-shopping. Kaya para hindi rin naman sila gaanong maabala, hiniling ng MMDA sa mga mall owners na magbigay ng maagang abiso kung kailan ang kanilang mga mall-wide sale at lagyan na rin ng kaakibat na traffic warning at travel advisory gaya ng expect moderate to heavy traffic along EDSA during mall-wide sales.
Hiling ng MMDA sa mga mall owner, mailagay ang traffic advisory sa mga electronic billboard gaya nito at magkaroon ng loading bay sa ilang mall. Dadagdagan din daw ang mga concrete barrier para maiwasan ang mga biglaang lihis ng mga sasakyan at magkakaroon ng mga Christmas lane o mga alternatibong ruta bukod sa EDSA. Pwedeng gamitin ng mga nag-shopping na at yung nag-a-avoid naman ng mga gridlock sa mga malalapit sa mall. Apela ng MMDA gamitin ang mga sistemang park and ride kung saan paparada sa isang lugar tapos sasakay ng MRT o LRT papunta sa mga mall. Pinatatanggal na rin ang temporary pedestrian lanes sa may Ayala Avenue sa Makati. To have a coordinated approach with the other sectors and ensure less inconvenience to the riding public. Mukhang maganda naman ang kinalabasan ng pagpupulong dahil payag naman ang mga mall owners sa ilang gusto ng MMDA. Everything mentioned a while back and agreed upon is doable. If everybody's coordinating with each other, I know that everybody will come up with a win-win solution about this. Those should be studied. It's not as simple as, na everything is accepted. Pag-aralan how we are going to do it properly. Mariz Umali, Naktutok, 24 Oras. Mayroon po tayong karagdagang balita tungkol doon sa naging marahas na protesta kahapon ng mga driver at operator ng mga kuliglig. Naninindigan ng mga operator ng kuliglig na ang mga pulis ang nagpasimuno ng gulo kahapon. At ngayong araw na ito, patuloy po ang pagpasada ng mga kuliglig. Nakatutok si Emil Sumangil. Ilan lang yan sa mga naging tagpo sa marakas na pagbuwag ng Manila Police District sa barikada ng mga nagpo-protest ng operator ng Pedicab at Kuliglig kahapon malapit sa Manila City Hall. Kaya sa pagharap ng samahan ng mga Pedicab at Kuliglig operators sa media kaninang hapon, inireklamo nila ang anilay labag sa karapatang pantaong dispersal na sinapit ng kanilang mga membro sa kamay ng mga taga Manila City Hall at Manila Police District. Yung mga iba ho, nakahuli na po. Pinupukpok pa ho sa ulo, wala ho silang pinatatamaan na basta't kung saan nila gusto ang pasin. At yung dami ng tear gas po na ibinuga, halos nagmukhang alapaap na po yung area namin. Kakasuhan daw nila ang mga pulis na nasa likod ng marakas na dispersal. Due to the injuries that were sustained by my clients, we will be filing complaints for less serious or serious physical injuries. Katwiran pa ng grupo, hindi raw sana mauwi sa batuhan ng dispersal kung hindi nagsimulang mambato ang tropa ng riot police. Sa kanila po nang galing yung bato dahil nandun po ako. Sa likuran po nang galing yung bato, may nambato po sa likuran ng fire truck sa hanay namin. Gumanti lang po yung mga tao. Matatanda ang una ng sinabi ni MPD Special Operations Group Chief Inspector Maria sa GMA News kahapon na nambabato na ang mga rallyista kahit wala na silang choice kundi ang lusubin na ang barikada. Handa rin daw ang pulisya sa anumang asunto. Nanawagan naman ang grupo sa Malacanang na panghimasukan na ang kanilang problema. Kung matigas daw ang kautusan ng Manila City Hall na nagbabawal sa mga kuliglig at pedicab na pumasada sa mga pangunahing lansangan sa Kamaynilaan. Nagugutom yan! Inagawa nyo! Sabihin nyo kay Mayor! Ayan o! May sakit yung anak ko! Makikipagmatigasan at ibibiyahe pa rin daw nila ang mga kuliglig at pedicab para kumita. Ibibilang po namin para kumita. Wala ba akong pagkaya? Habang pinauulit, dyan na dyan. Paano? Ba't bumibiyahe ka pa rin? Ay, nakikitain. Wala kikitain, no? Katunayan sa pag-ikot ng GMA News kanina, nakuha namin ng video ang ilan sa mga kuliglig na pumapasada sa mga pangunahing kalsada. Kabilang na ang isang ito na walang habas na pinasok ang opposite lane ng Picasal Road paglampas ng Mendiola at nag-counterflow. Emil Sumangil, Nakatutok, 24 Oras. 10 suspect sa pamemeke naman ng credit card ang nadakip ng mga otoridad kagabi sa Pasay City. Ang modus umano ng sindikato, ang pagpo-clone o pangungopya ng mga lehitimong credit card at ang gamit nila, yun lamang mga arcade game card. Nakatutok si Ian Cruz. Nagbuang isang linggong surveillance ng Pasay Police matapos maresong 2 lalaki na hininalang namimeke ng credit cards sa Newport City alas 11 kagabi. Natsyempuan sila bago pa man daw magamit ang mga pinekeng credit card. 10 credit cards at 40 arcade game cards ang nasamsam kina Edwin C. at Joseph Christopher Uzi.
Bukod kina Uzi at C, 8 iba pa ang dinampot ng otoridad, kabilang ang 2 babae. Ang modus operandi raw ng sindikato, ang pag-clone sa lehitimong credit cards gamit ang mga arcade game cards. Ang mga arcade game card, nagagawa raw i-clone sa pamamagitan ng tinatawag na skimming device. Halimbawa, no, itong totoong card, transit papunta sa'yo, in-intercept ko muna, kinopya ko muna yung device na information dito, nilagay ko muna rito for the meantime. Ilan sa mga game cards ang tinesting ng mga operatiba at nagamit itong parang credit card sa transaksyon. Inimbestigahan pa kung ano ang partisipasyon ng ibang naaresto. Mariin naman ang pagtanggi ng mga suspect sa paratang. Nahiraman lang ho ako ng baterya. Indala lang ho ako ng baterya. Tinawagan ho akong kaibigan ko. Nanghiram lang pong baterya. Tapos gano'n na ho nangyari. Sa'yo mo talaga lahat yan? Ha? Anong masasabi mo? Patuloy ang sinasagawang follow-up operation ng mga pulis para matigil ang ganitong modus, lalo na ngayong papalapit na ang Kapaskuhan. Ian Cruz, Talerto, Talibato. Mga kapuso, meron pong panibagong pakilala sa yumaong dating Pangulong Cory Aquino. Isa siya sa 25 pinakamakapangyarihang babae ng siglong ito. Ayon yan sa Time.com. Si dating Pangulong Aquino rin ang kaisa-isang Pilipinang nakapasok sa listahan. Nakatutok si Lay Alvis. Naging mukha ng pagbabalik ng demokrasya sa Pilipinas si dating Pangulong Cory Aquino. Dahil dito, hinirang siya ng Time.com bilang isa sa 25 most powerful women of the century. Kinilala ng Time ang mga kontribusyon ng dating Pangulo na mula sa pagiging simpleng may bahay ni dating Senador Ninoy Aquino Jr. ay naging unifying force laban sa diktadoryang Marcos. Ang kanya raw pagkakaluklok sa kapangyarihan bilang kauna-unahang babaeng Pangulo ng bansa ang naging unang hakbang tungo sa demokrasya. Bagamat naun siya miraw ng mga coup attempt at mga umunay alegasyon ng katiwalian ang ilan sa mga reformang nais isulong ng kanyang administrasyon, naging buo raw ang suporta ng taong bayan kay Cory hanggang magtapos ang kanyang termino noong 1992. Ikinatuwa naman ng anak ni Cory na si Balsi Aquino Cruz ang pagkilalang ito sa kanilang ina. Nagkapasalamat din sila sa Time. Wala pang direktang statement mula sa Pangulo na kaisa-isang anak na lalaki ni dating Pangulong Cory Aquino, pero nagbigay ng pahayag ang isa sa kanyang mga tagapagsalita. Apart from the fact that she was the mother of the president, wala naman na po sigurong magko-contest na si Pangulong Cory Aquino ay isa talagang naging totoong democracy icon, at masaya po ako po as a Filipino, masaya po akong na-recognize po yung mga achievements po ni dating Pangulong Aquino. Kabilang din sa listahan ng 25 most powerful women of the century sina Mother Teresa, Hillary Clinton, Oprah Winfrey, Martha Stewart at iba pang mga kababaihang naging maimpluwensya sa kani-kanilang larangan. As we build a new home for democracy. Lay Alvis, Nakatutok, 24 Oras.